Maligayang araw ng Panginoon sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa unang Lord's Day ng buwan na ito, buwan ang Oktubre. Sa kanya-kanya natin tahanan, tayo ay tinatawag na ating dakilang Diyos na siya ay sambahin. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng mga bansa, dakilain ninyo siya, kayong lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin, at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos na tumatawag sa atin na siya ay sambahin sa araw na ito ay ang Diyos na pinagmumulan ng ating mga saklolo. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. At ang Diyos na pinagmumula ng ating mga saklolo ay ang Diyos na bumabati sa atin sa paglapit natin sa kanyang mayamang trono ng biyaya sa mga oras na ito. At sa paglapit natin, tayo ay kanyang binabating at ang pagbating ito ay may kilakip na pagpapala. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, mataas at banal, mapagkumbaba at mababang loob, dinala ninyo ako sa libis ng pangitain, kung saan ako ay nakatira sa kalaliman, ngunit natatanaw kayo sa kataasan. Pinaiikutan ng mga bundok ng kasalanan, tinitingnan ko ang inyong kalwalhatian. Naway matutunan ko sa pamagitan ng kabalintunaan na ang daan pababa ay daan pataas, na ang maging mababa ay maging mataas, na ang bagbag na puso ay napagaling na puso, na ang nagsisising loob ay ang mga nagagalak na loob, na ang nagsisising kaluluwa ay ang matagumpay na kaluluwa, na ang kalugihan ay ang matamo ang lahat, na ang pasanin ng krus ay ang suotin na korona, na ang magbigay ay ang tumanggap, na ang libis ay ang puok ng pangitain. Panginoon, sa araw ng mga tala ay nakikita mula sa mga pinakamalalim na balon, at habang lumalalim ang mga balon, lalong maliwanag ang pagningning ng iyong bituin. Naway mahanap ko ang iyong ilaw sa aking kadiliman, ang iyong buhay sa aking kamatayan, ang iyong kagalakan sa aking kapighatian, ang iyong biyaya sa aking kasalanan, ang iyong kayamanan sa aking kahirapan, ang inyong kalwalhatian sa aking libis. Amen.
Tayo ngayon ay magbabasa ng utusan ng Panginoon na siyang magpapaalala sa atin ng ating mga pagkakasala at ganoon din ang patuloy na magpapaalala sa atin tayo ay hindi nakasunod sa ating mga panuntunan. Ating pong basahin ang 10 utos na nagmumula sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 17. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto upang sa bahay, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang tawangis ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat ako Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa 3 at 4 na sarinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagkakakitaan ko ng wagas na pag-ibig, ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi mapapawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan na walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa ng iyong gawain, ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang mga dayuhang nasa loob ng iyong pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang naroroon. At nagpahinga sa 7 araw, kaya't pinasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o kaya ang kanyang baka, ang mga kanyang asno o anumang bagay ng inyong kapwa. Sa ating pong pagkabasa ng kautusan ng Panginoon, nakita natin na tayo ay hindi nakasunod at patuloy na nagkakasala. Kaya tayo ngayon ay tinatawagan niya at pagpakumbaba at ihingi ng kapatawaran ang ating mga nagawang kasalanan. Sama-sama po tayo manalangin. O Panginoong Hesus, loobin ninyo na marinig ko ang inyong tinig na nagtitiyak sa akin na sa pamamagitan ng mga latay, ako ay napagaling. Na kayo ay nabugbog dahil sa aking mga kasamaan, na kayo ay naging kasalanan para sa akin nang ako'y maging matuwid sa inyo. Nang ang aking mga malubhang kasalanan ay maging maraming mga kasalanan, ay napatawad lahat, nilibing sa dagat ng inyong natatagong dugo. Ako ay may sala ngunit napatawad, ligaw ngunit ligtas, lagalag ngunit nahanap. Nagkasala ngunit nalinis. Bigyan niyo ako ng bagbag na puso palagi, palatilihin niyong nakakapit sa inyong cross sa lahat ng pagkakataon. Bahain ninyo ako bawat sandali na inyong bumabahang biyaya. Buksan ninyo para sa akin ang mga bukal na makalangit na kaalaman, kumikislap tulad ng kristal na dumadaloy ng malinaw at walang dungis sa gitna ng ilang na buhay. Amen. Sa ating pong pagdarasal, ang Panginoon nating dakila ay puno ng pag-ibig at siyang naipapakita sa atin sa kanyang katiyakan ng kapatawaran na ipinagkaloob sa aklat ng Roma, Kabanata 10, mga talata 11 hanggang 13, kung saan dito ay tinutukoy, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat
at siya'y magbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Nakita po natin at nabasa ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya na patuloy na lumalapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Tayo naman ngayon ay magbabasa ng ating credo, pananampalataya, na siya nag-iisa sa lahat ng mga mananampalataya sa anumang bahagi ng mundo at sa anumang panahon. Na siya rin naglalarawan ng ating pananalig sa Panginoon, ng kabuuan ng lahat ng mga mananampalatayang iglesia. Sama-sama po nating basahin ang Kredong Apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong anak niya at ating Panginoon. Siya'y pinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pinanganak ng Birhen Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya'y bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw ng kapahingahan na ipinagkaloob sa atin, at ngayon ay binigyan naman tayo ng pagkakataon na makalapit sa Kanya at sama-sama magdasal at hingi sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Gayon din ang pagpapaabot ng ating mga pasasalamat sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin at mga biyayang ating nakamit. Tayo po ay sama-samang manalangin at lumapit sa Panginoon. O Diyos naming banal at dakila, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa kabutihan mo sa amin sa mga nagdaang araw at sa mga darating na panahon, na patuloy kang nagiging matapat, na siyang nag-iingat sa amin at nagagabay sa aming mga gawain. Sa mga sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba na sa aming mga sarili ay hindi namin kayang gampanan ang lahat ng bagay at makamit. Subalit sa pamamagitan ng iyong awa, ng iyong biyaya na ipagkakalob sa amin, kami ngayon ay may kalakasan ng loob na lumapit sa iyo, na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kami ay dilinis sa aming mga kasalanan. Kami ngayon ay naninikluhod at lumalapit sa iyo sa panalangin. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang panahon, sa aming pagkalaglag. Ikaw ang patuloy na nag-aangat sa amin at nagpapatawad at nagbibigay muli ng kaligayahan. Bilang mga mananampalataya, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, sa mga makalangit na pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin. Na sa panahon na kami ay nanghihina, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Na sa panahon na kami ay nalulumbay, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Na sa panahon na kami ay dumaranas ng mga suliranin, ikaw ang nagbibigay sa amin
ng kaayusan sa aming pag-iisip na sa ganun na ipatuloy namin itong malampasan. Salamat o Diyos na patuloy namin panalangin sa aming mga kapatid ngayon na nagpapagaling at patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga katawan dulot ng kanyang pagkakasakit. Kaya Rob Aguado ay patuloy mo siyang ingatan at gabayan. Gayon din kaya Sister Abby na patuloy na nagpapagaling at sa kanilang bagong supling na nawa ay iyo itong pag-ingatan at bigyan ng kalusugan. Amin din panalangin sa pamilya ni Sister Remy sa kanyang anak, sa kanyang mga pamangkin at sa kanyang ina na patuloy mo pagalingin at pagkaingatan, bigyan ng kalusugan at patuloy na kalakasan. Kay Brother Albert at sa kanyang ama ay patuloy mo rin silang pagalingin sa kanilang mga inindang karamdaman. Sa aming lahat o Diyos na mga mahal sa buhay, sa aming mga kasama sa aming tahanan na ngayon ay meron din mga karamdaman at kasakit, ikaw nawa ang magbigay sa kanila ng kalakasan at sa tamang panahon ay i-restore mo ang kanilang magandang kalusugan ng sa ganun na ipatuloy namin magampanan ang aming mga gawain, ang aming mga tungkulin sa aming mga tahanan at sa aming mga trabaho. Ang panalangin din namin sa bawat isa sa aming mga kapatid na OFW na hindi namin nakakasama. Ikaw na mag-ingat sa kanila at maggabay kay Brother Ayel, kay Brother Idil at yan kay Brother Edmond na sa malayo masilang mga lupalop ng aming mundo. Ikaw nawa ang siyang mag-ingat at magbigay sa kanila ng kalakasan na ilayo sila sa anumang kapahamakan, sa anumang disgrasya na nawa ang kanilang mga gawain ay patuloy mong bigyan ng biyaya. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan at ganyan din ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Na sa mga sandaling ito ay hindi nila nakakasama. At aming din panalangin at hikilingan sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin naghahanap ng trabaho. Bigyan mo sila ng kalakasan at pagkaloob nawa sa kanila ang angkop na gawain para sa iyong kaluwalhatian. Sa bawat isa sa amin na may mga tungkulin at gawain, ikaw nawa ang mag-ingat at maggabay. Ikaw ang basbas sa aming gawa ng aming mga kamay na pag-ingatan mo at gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan sa panahon na kami ay gumagawa sa ito man ay sa aming mga trabaho, sa korporasyon, sa aming tahanan, sa aming pag-aaral, sa aming mga eskwela o sa anumang bahagi ng aming pamumuhay. Ikaw nawa ang magbigay at mag-ingat sa amin. Sa mga sandaling ito, amin din panalangin sa mga iglesia ng aming federasyon na sa CCRE, sa Imus, sa Malolos, sa Pasig. Ikaw nawa ang mag-ingat at maggabay sa bawat isa, sa aming mga pastor, sa aming mga elders, sa aming mga diakon, na nabigyan sila ng karunungan at katatagan sa kanilang paglilingkod, na patuloy nawa na ipagkaloob sa iyong mga anak ang tunay na biyaya ng salita at ang ganoon din ang paggabay sa bawat isa sa amin. Na sa aming iglesyang ito, sa CCRC Pasig, ay patuloy mong gamitin ang bawat isa sa amin, na patuloy kami makilahok sa aming mga gawain, patuloy nawa kami palakasin ng aming mga pananampalataya, patuloy nawa na ang bawat isa sa amin ay maging bahagi ng aming mga kapatiran, na patuloy na magpalakas sa aming mga pananampalataya. Ang bawat isa ay sama-sama kaming nananalangin para sa aming mga kapatid na Kristiyano ngayon na dumaranas ng mga pagsubok at paggigipit dahil sa kanyang pananampalataya. Bigyan mo po sila ng kalakasan at nawa ay hindi sila mawalan ng pag-asa na sa panahong ito mas lalo mag-ibayo ang kanilang pananampalataya at pagpupuri sa iyo, bagamat sila ay umaharap sa mga pagkulong, pagpatay, pagpapahirap dulot ng kanilang pananampalataya. Na sa aming paglapit din ay aming itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas, ay patuloy mo nawang pagkaingatan, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng isang komunidad na payapa at ligtas na makapamuhay at patuloy na makapagpahayag ng aming mga pananampalataya. Ang aming panalangin sa aming pinuno, mula sa aming presidente hanggang sa mga leader ng mga lokal na komunidad, ikaw nawa mag-ingat sa kanila at maggabay. Patnubayan mo ang bawat isa, bigyan ng karunungan na sa ganun
ay patuloy na maipagkaloob ang mga tulong at mga gawain na para sa mga mamamayan. Pag-ingatan mo po kami sa banta ng mga sakit, ah, lalo na ngayon ng pandemya ng COVID-19. Ikaw nawa ang magbigay ng kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman sa bansang ito, at pag-ingatan mo ang aming mga manggagawa, aming mga manggagawa na siyang gagabay sa amin sa aming kalusugan, sa aming kapayapaan at sa pangangailangan ng bawat mga komunidad. Panalangin din namin na sa panahong ito ay bigyan ng kapayapaan ang bawat bahagi ng mundo, ito man ay maging sa Pilipinas, sa Amerika, sa China, sa Korea o sa Africa, sa Europa. Nawa ang kapayapaan na patuloy kaming makapagpahayag na aming pananampalataya. Nawa ang kapayapaan na patuloy kaming makapagbigay ng tulong sa bawat isa, na makapagsama-sama kami na maglingkod para sa iyong kapurihan. Salamat o Diyos na kami ay patuloy mong pinag-iingatan at pinagagabayan sa araw ngayon ng pamamahinga. Tunay nga na ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapahingahan ngayon at sa darating pang buhay. Kaya kami po ay nagpapasalamat at lumalapit sa iyo, at ito ay aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na siya ring nagturo sa amin ng gabay ng panalangin na ito. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Para po sa teksto na ating babasahin sa araw na ito, na siya rin pag-aaralan natin ngayong araw ng Panginoon, ating pubuksan ng ating mga Biblia sa aklat para sa Lumang Tipan, sa aklat ng Henesis, Kabanata 25, mga talata 27 at 34. Sama-sama po nating basahin. 27. Nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay na sa pangangaso. Isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa tolda. Minahal ni Isaac si Esau sapagkat siya'y kumakain ng mula sa kanyang pangangaso. Minahal naman ni Rebecca si Jacob. Minsan nagluto si Jacob ng nilaga. Dumating si Esau mula sa parang at siya'y gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, "Pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga, sapagkat ako'y gutom na gutom." Dahil dito ay tinawag ang kanyang pangalan na Edom. Sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." Sinabi ni Esau, "Ako'y malapit ng mamatay. Anong pakinabang ko sa pagkapanganay?" Sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At sumumpa siya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya'y kumain, minom, tumayo at tumalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. At para naman po sa teksto ng ating bagong tipan, ito po ay makikita sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, mga talata 16 at 17. Ating pong basahin. 16. Tiyakin ninyong walang sinuman sa inyo ang maging gaya ni Esau, na
mapakiapid o lapastangan na kapalit ng kanyang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang pagkapanganay. Nalalaman ninyo na pagkatapos na nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinaktuil sapagkat wala na siyang matagpuan pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya iyon na may pagluha. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating teksto po sa umaga ito ay matatagpuan natin sa Old Testament, Genesis chapter 25 verses 27 to 34, at sa New Testament naman ay mula sa Hebreo chapter 12 verses 16 to 17. At kung kayo po ay may Biblia sa inyong tabi, kayo po ay makibasa sa akin. Una muna ay sa Old Testament text natin, 25 ng Genesis 27 to 34. Nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso. Isang lalaki na sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Minahal ni Isaac si Esau sapagkat siya'y kumakain ng mula sa kanyang pangangaso. At minahal naman ni Rebecca si Jacob. Minsan nagluto si Jacob ng nilaga, dumating si Esau mula sa parang ay siya'y gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, "Pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom." Dahil dito ay tinawag ang kanyang pangalan na Edom. Sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay." Sabi ni Esau, "Ako'y malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay?" Sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. At mula naman sa Hebreo chapter 12, 16 to 17, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau, na mapakiapid o lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais niyang magmana ng pagpapala, siya itinakul sapagkat wala na siyang natagpo ang pagkakataon upang magsisi, bagamat pinagsikapan niya na iyon na may pagluha. Pagpalain ho kayo ng mga nakabasa at nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo muna po ay manalangin. Paamin dakilang Diyos, sa pag-upo ho namin sa inyong paanan, sa pakikinig ho namin sa inyong mga salita, kami ay pagpakambain nyo na kami ay magpa sa ilalim sa otoridad ng inyong salita na amin hong maririnig sa umagang ito.
Kayo po ang patuloy na kumausap sa amin na makita namin ho Panginoon ang kagandahan ng inyong pangalan at kayo hindi naman ay turuan kami Panginoon kung paano namin gagawin ang mga bagay na itinuturo niyo sa amin pagkatapos namin makita, madiskubre ang kagandahan ng inyong pangalan sa aming mensahe na mapapakinggan sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ang Panginoong Hesus. Amen. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, na siya yung pinakamaraming sulat dito sa New Testament, at sa iba pang mga sulat sa Bagong Tipan, tulad na lang ng 3 John, ay nagbabanggit ng mga taong hindi nararapat tularan. Minemention niya ni Paul, at gayon din naman sa 3rd letter ni Apostle John, na sila'y wag tularan at ito ay mga tao na dapat ninyong iwasan. Ang mga taong ito ay kabilang sa loob ng iglesia. Una, sila ay delikado sa kaayusan ng iglesia. Pangalawa, maaaring mapahamak sa kasamaan ang mga taong tutulad sa kanila. Kaya naman tama na pangalanan ang mga taong ito, hindi isang blind item ang ginawa ni Apostol Pablo at gayon din naman ni Apostol John. Sila ay direktang pinangalanan upang maiwasan sa pagkawasak ang iglesia sa pagkahati-hati nito at hindi pa sila tularan ng mga ibang miyembro ng lokal na iglesia, higit sa lahat ng mga bago pa lamang sa pananampalataya. Kaya para sa mga manunulat ng Bagong Tipan, iyon ay hindi paninirang puri. Ang pangalanan ang mga nagtuturo na kamalian sa loob na iglesia o yung mga namumuhay sa kasamaan, lalo na ito ay nakikita sa kanilang mga bunga. Iyon ay para sa kanilang higit na kabutihan ng lahat ng nasa iglesia, dahil ang kaluluwa ng mga nasa iglesia ay maaaring mapahamak dahil sa mga taong ito. Sa ating pag-aaral naman sa sermon natin sa umagang ito, ay isang taong binababalaan ng sumulat sa sulat sa mga Hebreo na huwag nating gayahin, bagamat ito ay hindi kabilang doon sa lokal na iglesia o sa komunidad na sinusulatan ng manunulat na ito na tinatawag natin the preacher o mangangaral, ay isang karakter doon sa Old Testament na alam ng mga tao na nasa komunidad na sinusulatan na ito ay si Esau, na huwag nilang gayahin. Kaya naman mula sa pamagat ng ating sermon ay huwag maging gaya ni Esau. Ay may dalawa tayong puntos mula sa pamagat na ito. Una ay isang babala at paalala na hindi ginawa ni Esau. Una, huwag ibigin ang sanlibutan. Pangalawa, pahalagahan ang ating pagiging tagapagmana. Ang pag-ibig sa sanlibutan ang ginawa ni Esau at hindi niya ginawa ay yung pagpapahalaga ng kanyang pagiging tagapagmana. Ang pagtrato ni Esau doon sa kanyang karapatan bilang panganay ay mas mababa ang halaga kaysa sa pagkain na may sabaw na niluluto ni Jacob. Hindi lamang dahil si Esau ay nakaramdam ng gutom, kundi ganito talaga ang kanyang pagtingin sa simula't simula pa doon sa kanyang karapatan bilang panganay. Wala siyang pahalaga sa espiritual na karapatang ito na espesyal sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Ito ang kanyang daladala. Bilang panganay ay nasa kanya ang espiritual na pangako ng pagpapala na tinanggap ng kanyang amang si Isaac, na kung saan siya ay sinabi rito na siya ay paborito ng kanyang ama na ito dahil siya ay panganay. Siya yung tagapagmana ni Isaac. At itong minanan na ito itong dapat na mamanay ni Isa nito na kay Isaac, ay ito rin naman ang minana ni Isaac mula naman sa kanyang si Abraham. Siya ang naging tagapagmana ng pangakong ito. Ang pangako ng Diyos kay
Abraham. Ano ang pangakong pagpapala na ito na nagmula kay Abraham sa kanyang lolo, sa lolo ni Esau, sa tatay ni Isaac? At balikan natin yung Genesis chapter 22, 17, 18. Ito ang sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pagpapalain kita. Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Kaya anong laking pribilehiyo na maging tagapagmana ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pagpapala na hindi lamang sa loob ng kanilang sambahinan, kundi ito'y magiging pagpapala sa lahat ng pamilya sa daigdig. Ang kahulugan ng pagpapalang ito ay yung pagpapalang kaligtasan. Ito ang plano ng Diyos sa simula't simula pa. Pagkatapos na mahulog sa kasalanan ang tao doon sa Hardin ng Eden, mababasa natin sa Genesis chapter 3. Ngunit sa hindi pagpapahalaga ni Esau doon sa kanyang birthright o sa kanyang karapatan bilang panganay, ay matatanong natin marahil sa ating isipan na baka hindi alam ni Esau ang halaga niya bilang tagapagmana ng pagpapalang ito, yung value ng kanyang birthright. Ngunit alam ni Abraham na ang kanyang pamilya ay kabilang sa tipan ng Diyos, na nararapat lamang ituro sa kaniyang mga anak ang lahat ng tungkol sa Diyos na tumawag sa kanya mula sa Ur. Kaya naman, napakamakahulugan ang binanggit sa unang bahagi ng kabanatang ito. Doon sa Genesis chapter 25, verse 5. Ang sabi doon ay, at ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang pag-aari kay Isaac. Pagpapakilala lamang na hindi lamang si Isaac ang nararapat at tapagmana ng lahat ng ari-arian, pisikal na ari-arian o yaman ni Abraham, kundi siya lamang ang tagapagmana ng pagpapala na nararapat na manahin ng panganay na si Isaac, yung ipinangako ng Diyos na binhi kay Abraham, na ito ay magtutuloy-tuloy kay Isaac, hindi kay Ismael at sa papang anak ni Abraham, kundi lamang si Isaac. Kaya tinatawag doon sa Genesis chapter 22 na si Isaac ay the one and the beloved son ni Abraham, dahil siya yung tagapagmana ng pangako ng Diyos na hanggang sa matupad ang binhi na ito ay dumating at ang binhi na ito ay magiging pagpapala sa lahat ng tao sa daigdig. At ang tagapagmana na dapat sa pagpapalang ito ay walang iba kundi si Esau. Alam ni Esau at gayon din naman ni Jacob ang halaga ng karapatan na meron si Esau. Kung mababa ang pagtingin ni Esau doon sa kanyang birthright, doon sa karapatan niya bilang tagapagmana ng pagpapalang ito, ngunit hindi si Jacob. Nakikita ni Jacob ang kagandahan ng karapatan na ito, kaya naman hinangad niya na makuha ito. Nakikita ni Jacob ang hindi nakikita ni Esau. Kaya dahil alam ni Jacob ang kahinaan ni Esau, ay inalok niya ito na ipagpalit sa kanyang niluluto na sabaw ang karapatan ni Esau. Kaya ganoon na lamang kabilis ay napunta kay Jacob ang karapatan na dapat ay kay Esau. Pagpapakita lamang na si Jacob ay may pananalig sa Diyos dahil nakikita ng kanyang pananampalataya ang espiritual na pagpapala na kay Esau, yung birthright ni Esau. At ito ay hindi nakikita ng mga hindi nananalig. Ito ang hindi nakikita ng mga makasanlibutan na tulad ni Esau. Ito din naman sinasabi sa atin ni Pablo, kung ano ang nakikita ng mga mananampalataya na hindi kayang makita ng hindi mananampalataya. Ano yun dapat na nakikita ng mga bawat miyembro ng bayan ng Diyos na hindi nakikita ng
ng hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Paano sila maglakad na iba doon sa paglakad ng mga hindi mananampalataya? Diba sinabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5:7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. At dahil ang mga paningin ni Esau ay nasa kanyang kalalagayan sa kasalukuyan, kaya naman ang tugon niya sa kanyang karapatan ay isang paghamak. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay? Ang paghamak ni Esau ay hindi lamang paghamak doon sa birthright niya o doon sa anuman yung pagpapala na meron doon sa kanya bilang tagapagmana. Ito ay paghamak rin mismo sa ating Diyos dahil siya ang nagbigay ng mana na ito na tinanggap ng kanyang ama na si Abraham, na ang pagpapalang ito ay ibinasbas sa kanyang ama na si Isaac, na ito naman yung kanyang nararapat para sa kanya. Ngunit hinamak niya ito. Kaya naman ganito inilarawan na sumulat ng sulat sa mga Hebreo kay Esau, nababala sa lahat ng mga mananampalataya. Ito sa Hebrews chapter 12 verse 16. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau, na mapakiapid o lapastangan, na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Si Esau ay tinawag na mapakiapid at lapastangan. Paano siya naging adulterer? Paano siya nakikiapid at lapastangan? Siya na may tanda na kabilang sa tipan ng Diyos, dahil alam natin na ito ay tinuro sa kanya ni Isaac. Ang patungkol lahat sa Diyos, kung paano itinuro ni Abraham kay Isaac ang lahat ng patungkol o karunungan ng Diyos. Dahil sila ay kabilang sa tipan ng ating Diyos. Dahil tumanggap sila ng tanda ng tipan. Ano ba yung tanda ng tipan? Tanda ng tipan na inutos kay Abraham na gawin ni Abraham na inutos ng Diyos. Ito yung circumcision o pagtutuli. Kaya si Abraham, si Isaac at si Esau, sila ay may tanda ng tipan ng Diyos, at gayon din naman si Jacob. Sila ay merong visible sign at siya rin mismo si Esau na tagapagmana ng pagpapala ng ating Diyos. Ngunit ano ang kanyang mas pinahalagahan? Mas pinahalagahan ni Esau ang panandaliang gutom ng kanyang tiyan, na akala niya ay kapag hindi siya kumain sa mga oras na iyon, siya ay mamamatay sa gutom. Ang puso ni Esau, bagaman siya ay apo ni Abraham, father of many nations, at gayon din naman ni Isaac, ang puso ni Esau ay napakalayo sa Diyos. Inaasahan siya na bilang tagapagmana ng pagpapala na minana niya mula sa kanyang lolo na si Abraham, ang kanyang buong puso, ang kanyang buong loyalidad ay inaasahan na tanging dapat sa Diyos lamang. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang puso, ang kanyang loyalidad, ang kanyang Diyos-Diyosan ay wala sa Diyos na tumawag kay Abraham, kundi nasa sanlibutan. Ang asawa na nagtataksil, na nakikiapid sa isang patotot. Nagtataksil siya sa Diyos na siya dapat ang pinakasentro ng kanyang atensyon. Mga kapatid, sinasabi muli sa atin, huwag tayong maging gaya ni Esau. Tayo na mga tumanggap ng mga pisikal na tanda na pagiging kabilang sa tipan ng Diyos. Tayo na kinakausap dito, tayo mga bahagi ng komunidad ng mga mananampalataya. Tayo mga bahagi ng tayong mga miyembro ng lokal na iglesia. Tulad ng tinanggap ni Esau, ang ating puso, ang ating loyalidad ay dapat ay nasa nag-iisang Diyos lamang. Siya ang pinakamataas dapat sa atin. At kung anuman ang lumalamang sa atin na hinahandog ng sanlibutan ito, lahat na iyon ay kalapastanganan sa ating Diyos na matapat.
na iyon din dapat yung ating kinamumuhian. Kung ano ang ayaw ng Diyos ay kinamumuhian natin. Kung ano man yung any attempt na ipalit doon sa posisyon ng Diyos bilang siya ang nag-iisang Diyos, ito ay nire-reject natin, ito ay kinamumuhian natin. Kung hindi natin to gagawin, tulad ni Esau na meron tanda ng tipan ng Diyos, ay tayo ay magiging mga nakikiapid. Kaya ang ating loyalidad ay dapat lamang sa nag-iisang Diyos dahil ang kanyang pinambayad sa atin upang maging Kaniya ay ang mahalagang dugo ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ito ang naging daan na makabilang tayo sa tipan ng Diyos sa ginawa ni Kristo. Tayo ay mga naging tagapagmana ng pagpapala na ipinangako kay Abraham, na tinanggap ni Isaac, na pinahalagahan ni Jacob at nilapastangan ni Esau. Mga kapatid, sa makasalanang mundo ito na ating ginagalawan, ang tanong sa atin ay, saan tayo gutom na gutom? Sa kayamanan ba? Sa lahat ng mga pisikal o material na ari-arian na kinababaliwan ng maraming tao sa mundong ito? Sa approval ng mundong ito? Sa mga pansarili natin tagumpay, sa ating mga kanya-kanyang karera, at iba pa para sa ating mga pansariling kapakinabangan, saan ba tayo gutom na gutom? Ito ba ang nagbibigay sa atin ng kagutuman na wala na tayong gana para saliksikin ang ating Diyos? Mga kapatid, huwag tayong maging tulad ni Esau na lapastanganin ang Diyos dahil lamang sa kanyang makasanlibutang hilig. Hindi tayo para sa sanlibutan ito, kundi tayo ay para sa Diyos na tumawag sa atin upang maging kanyang bayan. Kaya naman doon sa pinakaunang tanong at question and answer or tanong at sagot, doon sa mas maiksing katekismong Westminster or Westminster Shorter Catechism, na ano ba ang ating layunin? Ito ang ating layunin. Luwalhatiin natin ang Diyos at siya'y kalugdan magpakailan man. At pagkatapos naman sumang-ayon ni Esau na ipagbili ang kanyang karapatan kay Jacob at kapalit nung isang pinggan ng pagkain at sinasabi nung sulat sa mga Hebreo, ang sinabi dito sa huling talata natin dito sa Genesis 25, siya ay kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ganon pinakita ni Esau ang kanyang pagkapanganay na parang walang nangyari, na basta-basta na lang lamang siya, na siya ay nabusog, na kontento na siya doon, at iyon ay naging sapat na sa kanya. Mas takot si Esau na magagawa ng gutom sa kanyang pisikal na katawan kaysa sa pangangong pagliligtas ng Diyos na dala-dala ng kanyang karapatan bilang panganay na magiging pagpapala hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng tao sa daigdig. Dahil sa kanyang pagtanggi o rejection sa mana na ito, bilang panganay, ay siya rin ginawa ng Diyos sa kanya, ng kanyang muling hangarin na makuha kay Jacob yung kanyang mana na kanyang ibinenta. Ang karapatan ng panganay, ngunit wala na siyang nakuha. Kaya kung babalikan muli natin yung Hebreo chapter 12:17 sa ating New Testament text, ganito ang sinasabi dito, nalalaman ninyo na pagkatapos nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang matagpo ang pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya iyon na mayroong pagluha. Sinasabi ba dito na ang Diyos ay tumanggi doon sa pagsisisi ni Esau? Hindi. Kundi wala naman talagang genuine repentance o wala naman talagang tunay na pagsisisi si Esau. Nung kanyang dumating sa kanyang ulirat na gusto niya maibalik sa kanya yung mana niya sa karapatan niya bilang panganay. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa.
Walang pagsisisi sa kanya, kundi ang hinahabol niya ay yung pagpapala lamang na dapat sa kanya, na pinanghihinayang niya na nawala iyon sa kanya, na gusto niya iyon mabalik pero wala siyang pagsisisi doon sa kalapastanganan na ginawa niya, doon sa mana na dapat na sa kanya, na ito ay direct na opensa mismo sa Diyos na nagbigay ng mana na ito. Kaya ang offense ni Esau ay ang kanyang rejection mismo sa Diyos. Ngunit yung rejection na ito ay walang kalakip na pagsisisi nung gusto niyang makamit muli yung pagpapala bilang panganay na dapat ay nasa kanya. Kaya ang habol niya ay pagpapala na walang pagsisisi. Kaya naman sa talatang ito sa Hebreo, at gayon din naman sa ating Old Testament text sa Genesis, ay hindi kumukontra sa katangian ng Diyos na siya ay mapagpatawad dahil ang kanyang kapatawaran ay ginagawit niya sa lumalapit sa kanya, yung mga nagpapakababa sa kanya, yung mga humihingi sa kanya ng kapatawaran. Kaya ganito ang sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isang tapat na Diyos ang pinakikita rito ni Apostol Juan, na ang mga tunay na lumalapit sa Diyos, na mayroong genuine faith and repentance, ay pinapatawad ng ating Diyos. Hindi niya tinatalikuran ang lumalapit sa Kanya na tunay na humihingi ng kapatawaran. Sino ba ang tunay na hahanap sa kapatawaran mula sa Diyos? Walang iba kundi ang mga may pananalig sa Diyos. Ang pananalig na ito ay mas naghahangad sa Diyos kaysa sa pagpapala na sa Kanya ay matatanggap. Kaya dito ay pinakikita, nilalarawan sa atin na hindi nananalig si Esau sa Diyos. Siya ay makasanlibutan na ang pinakamataas na kanyang pinahalagahan ay yung kanya lamang na sarili. Kaya ang kanyang Diyos-Diyosan ay ang sanlibutan na ito. Kung ano ba ang may bibigay ng sanlibutan na ito, ito yung kanyang hinahanap. At ano man ang kanyang ibigay ng sanlibutan na ito, ay hindi pwede nating ikumpara doon sa kanyang birthright. Hindi natin pwedeng ikumpara ang mga bagay na nasa libutan na ito, na madaling masira, madaling mawasak, nandiyan ngayon, bukas ay wala. Di natin pwedeng ikumpara ito sa eternidad na dapat ay naki-Esau. Kaya ang Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, ang kanyang sinasamba, ang kanyang tiyan. At dahil si Esau ay walang pananalig, at hindi nauunawaan ang salitang pagsisisi, ay tama para sa kanya ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 3 verse 19. Ang kanilang kahinatnan ay kapamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Ang kakulangan ni Esau na hindi pagpapahalaga sa pagpapala na kanyang minana ay nagsasabi sa atin na huwag tayong maging katulad niya. Tulad ni Esau na tayo ay tagapagmana din ng pagpapala na kanyang nilapastangan dahil lamang sa pagkain ng ilang minuto lang ay pwedeng maubos. Ipinagpalit niya ang walang hanggan sa bagay na pandalian lamang. Dahil ang mana na kanyang tinanggap na nilapastangan niya ay ang binhi na magbibigay ng kaligtasan sa mundo na ipinangako ng Diyos sa kanyang lolo na si Abraham na magpapala sa lahat ng pamilya sa mundo. At sinabi sa atin sa New Testament, sa Bagong Tipan, at ang binhi na ipinangako ng Diyos kay Abraham na magiging pagpapala sa lahat ng pamilya sa daigdig. Ito ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya doon sa Galatians chapter 3:16, ang paliwanag ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Galatia, ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Ang kanyang nireject ay walang iba kundi ang Diyos at si Kristo
na tanging daan sa kaligtasan. Si Kristo na ito na ating tinanggap sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya at wala ng iba. Tayo ay naging tagapagmana ng lahat ng pagpapala na mayroon sa Kanya sa binhi na ito. Kay Kristo na nagligtas sa atin. Kay Kristo na tayo ay naging tagapagmana ng Diyos, kaya naman siya ay natatawag natin, ang Diyos ay natatawag nating Ama. Kaya sa Galatians 4:6-7 ay ganito muli ang sinabi ni Apostol Pablo, at sapagkat kayo mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. Ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo ay binigay sa atin at ginagarantiyahan nito na ang ating mga mana ay kailanman ay hindi mawawala sa atin. Ang Espiritu ni Kristo na siyang ipinangakong binhi. At muli ang sinabi ng Apostol Pablo naman sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, chapter 1, verses 11 to 14. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, tayo na mga mananampalataya at ipinatawad sa ating mga kasalanan ay naging tagapagmana at binababalaan ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Na huwag maging gaya ni Esau. Huwag nating lapastanganin ang Diyos na tumawag sa atin sa kadiliman sa pamamagitan ng pananatili natin sa buhay na nasa kadiliman, sa patuloy natin sa paggawa sa ating mga makasalanang gawain. Ang ibigin ang sanlibutan na ito. Iyon si Esau dahil napakababa na kanyang pagtingin sa karapatan niya bilang tagapagmana na mayroon siya. Kaya tayo mga tagapagmana, sa yung ating minana, pahalagahan natin ito mga kapatid. Lumakad tayo sa liwanag ng katotohanan na nararapat sa pinagkabanal ng Diyos at siya lamang ang ating sambahin. At dahil ang mana na ating tinanggap ay ang magpapala sa lahat ng pamilya sa daigdig, ay siya rin tungkulin na inatang sa atin. Ito rin ay malugod nating isinasagawa dahil alam natin na ito ay isang pribileyo na tungkulin ng mga kabilang sa tahanan ng Diyos, ang kanyang mga anak na kanya rin mga tagapagmana. Naroon ba ang ating kasiyahan sa pamagitan ng paggamit sa atin ng Panginoon na ang hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan ay makapakinig at sila rin ay maligtas? Katulad natin, ang hangarin ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya naman ang pagpapala na mayroon kay Kristo ay mapagpala ang lahat ng tao sa mundo. Na ang lahat ng tao ay maligtas. Ngunit may mga taong katulad ni Esau na sadyang pinatigas ang kanilang mga puso. Ngunit sa katotohanan iyon ay hindi pa rin titigil ang mabuting balita na lumaganap hanggang sa pinakahuling sulok ng daigdig. At iyon din ang dapat at nararapat na laman ng ating mga hangarin. Dahil tayo na tagapagmana, ang siya ring ginagamit ng Panginoon na ang karunungan sa Kanya ay lumaganap sa buong daigdig. Tayo na mga tumanggap ng mana mula sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay patuloy kayong palakasin ng ating dakilang Diyos sa inyong mga lakarin sa mundong ito. Patuloy ko kayong pagpalain na ating makapangyarihang Panginoon.
kapatid, tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, magmula ngayon at magpakailanman. Amen.